Magandang gabi po. Ako po si Agnes, taga-Barangay San Ramon, dito sa may bandang Quezon Province. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin noong taong 1987 tungkol sa isang kakaibang manok na kulay itim na naging dahilan ng sunod-sunod na kababalaghan sa amin. Noong panahong yon, simple lang ang buhay namin. Kasama ko sa bahay si Melba, pinsan kong mahilig sa alagang hayop. Si Atoy, asawa ni Melba, na trabahador sa nyugan, at ang anak nilang si Andrew, 8 taong gulang pa lamang noon. May isa rin kaming katulong sa bahay, si Inday. Tahimik pero masipag. Isang hapon, umuwi si Melba galing palengke. May dalang maliit na kahon na may butas sa gilid. "Agnes, tignan mo oh. Bigay sa akin ni Aling Pasing to. Sabi niya swerte daw tong manok na to. Puro itim pati ang mata." Sabi ni Melba. "Manok? Parang malas yata yan, Melbs. Bakit naman puro itim?" "Hindi raw. Regalo daw ng isang matandang lalaking hindi nila kilala. Basta daw alagaan lang na mabuti." Nang buksan namin yung kahon, doon ko unang nakita ang manok. Itim na itim talaga. Parang kinulayan. Tahimik lang pero yung mata niya, iba, parang tao. Nakatingin ng diretso, hindi kumukurap. Kinagabihan, habang nagluluto si Inday, bigla siyang sumigaw. "Ate Agnes, ate, yung manok nasa labas." Sabi niya. "Ha? Nakakulong yun ah." Sabi ko naman. Paglabas namin, nakita namin sira ang kulungan at sarado ang pinto nun. Yung manok nakatayo lang sa may puno ng mangga. Ang dilim ng paligid pero parang may liwanag na galing sa kanya. Napatakbo si Andrew. Sabi niya gusto niyang hawakan. Pero biglang lumipad ang manok at nawala sa may talahiban. Kinabukasan nagising kami sa sigaw ni Atoy. "Melba, si Andrew nilalagnat at nagsasalita ng kung ano-ano." Paglapit namin kay Andrew, nanginginig siya, tapos paulit-ulit niyang sinasabi na, "Nandito na siya. Gusto niyang bumalik sa bahay sa ilalim ng puno." Lumipas ang 2 araw, hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Andrew. Dinala namin siya sa albularyo, si Mang Delfin. Pagdating pa lang namin, sabi agad niya, "May dala kayong hindi tao. May nilaro kayong hindi dapat nilalaro." Sa kanya itinuro si Melba. "Ikaw to. Yung manok na bigay sa'yo, hindi basta manok. Alaga yun ng engkanto. Gusto niya lang na may mag-alaga pansamantala." Nang marinig yun ni Melba, nanginig siya. Sabi niya, "Pero ibinigay lang yun sa akin. Hindi ko naman inano." Sabi ni Mang Delfin, kailangan daw ibalik sa lugar kung saan unang nakita yung matandang lalaki. Pero ang problema, hindi kilala ni Melba kung saan galing si Aling Pasing nang tanggapin niya yung manok. Simula noon, gabi-gabing may naririnig kaming tila lumalakad sa bubong. Parang kuko ng hayop pero mabigat. Minsan naman sa may bintana, may sumagi raw na itim na pakpak, sabi ni Inday. Isang gabi, habang nagbabantay kami kay Andrew, bigla siyang bumangon kahit tulog. Dahan-dahan siyang lumakad palabas, parang may sinusundan. Sinundan ko siya hanggang likod ng bahay, doon sa ilalim ng punong mangga kung saan namin unang nakita ang manok. Nakita ko siyang nakatayo, nakatingala, at sa may sanga, naroon na naman yung itim na manok, nakatingin lang sa amin. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang pumasok sa akin ng gabing yon. Hawak ko lang ang lampara at si Andrew, nakatayo sa ilalim ng mangga, nakatingala pa rin sa manok. Hindi siya kumikilos, parang na-estatwa. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. "Andrew, anak, halika na sa loob, gabi na." Hindi siya sumagot. Tinignan ko ang mga mata niya. Parang wala sa sarili. Nang subukan kong hawakan ang balikat niya, bigla siyang nagsalita pero hindi sa boses niya. "Hindi niyo siya pwedeng palisin. Gusto lang niya manatili rito." Sabi ni Andrew na iba ang boses.
Pagkasabi niya noon biglang kumaluskos ang mga dahon sa taas. Yung itim na manok lumipad at dumapo mismo sa balikat ni Andrew. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Si Andrew hindi man lang kumilos, pero yung manok parang nakangisi. Yung tuka niya bumukas ng dahan-dahan at may umuusok na kulay abo. Napasigaw si Melba nang makita kami mula sa bintana. Tumakbo siya palabas kasama si Atoy. Si Atoy bitbit yung bolo niya, diretso sa puno. "Tigilan mo yung anak ko!" sabi niya. Hinampas niya yung manok pero bago pa tumama ang bolo, lumipad yun at nawala sa dilim. Naiyak si Melba habang yakap si Andrew, pero yung bata nanlalamig at tulala. Pagbalik namin sa loob, tinakpan ko ng kumot si Andrew. Si Inday naman, takot na takot. Nagluluhod sa gilid ng pintuan at nagdarasala. "Ate Agnes, baka hindi na tayo makaligtas dito. Hindi yan basta hayop eh. Alaga yan ng masama," sabi ni Inday. Kinabukasan dinala ulit namin si Andrew kay Mang Delfina. Pagdating namin, tinignan lang niya yung bata at sinabi nga, "May tali na yan. Yung espiritu ng alaga kumapit sa bata." "Mang Delfina, ano pong dapat naming gawin? Hindi ko naman alam na galing pala yun sa engkanto," sabi ni Melba. Hinaplos ni Mang Delfin ang noo ni Andrew, sabay kuha ng maliit na botilya ng langis. Inilagay niya sa gitna ng palad. "Ipahid mo to bago matulog ang bata. Pero kailangan din ninyong hanapin kung saan nanggaling yung nagbigay ng manok. Hanggang hindi iyon na ibabalik, hindi titigil yun na nagpaparamdam." Pag uwi namin halos hindi makapagsalita si Melba. Tahimik lang siya habang nakatingin sa kulungan ng manok. Pagdating ng hapon habang ako naman ang nagluluto, narinig kong tumatawa si Andrew sa loob ng kwarto. Akala ko gumagaling na, pero nang silipin kong mag-isa lang siya, nakatitig sa pader at parang may kausap. "Andrew, sino kausap mo?" sabi ko. "Ay, yung manok. Sabi niya kaibigan ko raw siya," sabi ng bata. Nang marinig yun ni Melba, napaupo siya sa sahig. Umiiyak siya sabay sabi nga, "Diyos ko, bakit ko pa kinuha yung manok na yun?" Lumipas ang 2 araw, mas lalong lumala. Hindi na lumalabas ng kwarto si Andrew. Wala rin kaming maririnig sa kanya, kundi pagbulong sa gabi. Minsan madaling araw, ginising ako ni Indaya. "Ate, gumising si Andrew, lumalakad palabas," sabi niya. Sumilip ako. Totoo nga. Nakayakap siya. Nakapikit pero maingat ang bawat hakbang. Sinundan namin hanggang sa likod ng bahay. Doon ko naman narinig yung pagaspas ng pakpak. Sa ilalim ng punong mangga, may aninong pabalik-balik. Parang may lumilipad na maliit pero mabigat. Nang gumalaw ang ilaw ng lampara, kita ko yung itim na manok. Nasa lupa na, pero ngayon mas malaki na kaysa sa dati. "Parang hindi na manok yan," sabi ko. Tumigil si Andrew sa tabi ng manok, tapos yumuko. Para bang may binubulong. Napasigaw ako nang biglang tumingala si Andrew, at sa loob ng ilang segundo, yung manok parang nalusaw, naging usok na pumasok sa bibig ng bata. Si Melba nang marinig ang sigaw namin tumakbo palabas. Nakita niya ang nangyari at bigla siyang nawalan ng malay. Si Atoy sumugod at buhat-buhat si Andrew papasok. Kinabukasan, tinawag ulit namin si Mang Delfina. Pagdating pa lang niya, naamoy na agad niya yung amoy ng insenso sa loob ng bahay. "Nandito na siya. Hindi na manok yan. Ang nagpakita sa inyo tagapagsundo ng engkanto. Kinuha niya na ang bata bilang tahanan." Parang gumuho ang mundo ni Melba sa narinig niya. "Hindi ko siya ibibigay. Anak ko yun." Sabi ni Mang Delfina, may isang paraan. Kailangan daw mag-alay sa ilalim ng punong mangga, kung saan unang lumitaw yung itim na manok. Dugo ng manok din pero dapat galing sa puti, hindi itim. Ginawa namin agad yun. Bumili si Atoy ng puting manok. Kinagabihan,
12:00 lumabas kami. Si Mang Delfin bitbit ang kandila at dahon ng saging na may asin. Pag narinig mo siyang tumawa, huwag kayong tatakbo. Pinatay niya ang manok at tumulo ang dugo sa lupa. Biglang lumamig ang paligid. May umihip na hangin na parang may kasamang bulong. Hindi pa tapos. Sa akin siya. Lumingon si Inday pero sinigawan siya ni Mang Delfin. Huwag kang titingin. Baka sumama ka. Sa gitna ng dilim, may aninong lumitaw. Hugis tao pero walang muka. Puro itim lang. Nakayuko ito sa lupa. Parang sinusundot yung dugo. Si Andrew naman nakatayo sa gilid. Biglang napapasigaw. Mama, Papa, masakit, ayoko na. Sabi ng bata. Napahagulgul si Melba. Si Atoy pinigilan siyang lumapit. Habang nagsasagawa ng dasal si Mang Delfin, lumakas naman ang hangin hanggang sa mapundi ang kandila. Tanging ilaw na lang ng buwan ang naiwan. Pagmulat namin, wala na yung anino. Pero si Andrew nakahiga sa lupa, walang malay. Pakalipas ang ilang oras, nagising siya. Pero iba na yung tingin niya. Tahimik lang siya, hindi umiimik. Nang tanungin ni Melba kung kamusta na siya, ngumiti lang siya ng malamig. Hindi siya galit, Mama, pero babalik daw siya. Sabi ni Andrew. Simula noon bawat gabi ng Biyernes, naririnig namin may tumutuka sa dingding. Minsan may mga balahibong itim na nahuhulog sa may bintana. Sinunog na ni Atoy ang kulungan, pero kahit ganon, hindi pa rin tumitigil yung mga kakaibang ingay. Hanggang isang gabi, nawala si Andrew sa higaan niya. Sa pintuan ng likod, may bakas ng paa na parang putik. Sinundan namin ni Atoy at humantong kami sa ilalim ng punong mangga. Doon nakaupo si Andrew, nakangiti. Sabi ko naman sa inyo, babalik siya, di ba? Sabi ng bata. At sa likod niya, may bagong manok. Itim, mas maitim pa sa unang nakita namin. Nakatitig sa amin parang nakangisi rin. Matapos namin makita ulit ang itim na manok, parang nanlamig ang paligid. Hindi gumagalaw si Andrew, pero yung mga mata niya parang hindi na kanya. May kakaibang liwanag, maputi na parang buwan. Nakatitig lang siya sa amin ni Atoy, habang yung manok tahimik na nakadapo sa lupa, parang nag-aabang. Andrew anak, halika na rito. Halika na kay tatay. Hindi na ako si Andrew, Tay. Sagot ng bata. Nang marinig namin yon para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Si Melba biglang napasigaw sabay lapit kay Andrew. Pero bago pa siya maabot, gumalaw yung manok. Lumipad ito at tinamaan si Melba ng pakpak sa muka at sabay nawala sa hangin. Nang bumagsak si Melba, hinimatay siya. Agad ko siyang nilapitan habang si Atoy naman kinuha si Andrew. Pero parang may lakas na hindi niya kayang gawin. Sinubukan niyang buhatin pero para bang may humihila sa bata pabalik sa lupa. Tulungan mo ako, Agnes. Parang mabigat siya. Sabi ni Atoy. Pinilit naming buhatin si Andrew papasok sa bahay. Pagpasok namin, biglang bumigat ang hangin. Lahat ng lampara namatay ng sabay-sabay. Ang narinig na lang namin ay mahinang pagtilaok ng manok mula sa labas. Hindi isa kundi 2, 3, hanggang sa parang napapalibutan na kami ng tunog. Si Inday nakaluhod sa harap ng altar. Paulit-ulit ang dasal. Nanginginig ang mga kamay. Ate Agnes, parang hindi na totoo itong nangyayari. Parang may naninirahan na dito sa bahay. Sabi ni Inday. Si Andrew tahimik sa sahig pero bigla siyang umubo. Nang tignan namin may lumabas na itim na balahibo sa bibig niya. Tumakbo ako papunta kay Mang Delfin noon. Halos hindi ko alam kung paano ako nakarating. Pagbalik namin dala ni Mang Delfin ang isang maliit na bote ng langis at abo. Sabi ko na nga ba, hanggat hindi na ibabalik yung unang manok, babalik yan ang babalik. Alam ng engkanto kung kanino niya gustong manatili. Paano namin ibabalik yun, Mang Delfin? Wala na nga kaming alam kung saan nanggaling.
Alam niyo kung saan nakita ni Melba yung matandang nagbigay ng kahon. Doon dapat magsimula. Pagkagising ni Melba, kinabukasan, bagsak na bagsak siya pero pinilit pa rin niyang maalala. Naalala ko, doon sa may lumang sementeryo sa kanto, bago pumasok ng bundok, nandoon si Aling Pasing, kasama niya yung matandang lalaki. Nakaupo lang sa ilalim ng puno ng santola. Sabi ni Melba. Nagpa siya si Atoy na pumunta doon na kinahapunan. Sumama ako pati si Mang Delfina. Iniwan namin si Melba at si Andrew. Habang papunta kami, makulimlim na ang langit. Parang may paparating na ulan. Pagdating namin sa may sementeryo, totoo nga, tahimik, puro damo, at may lumang punong santol sa gitna. Sa ilalim nito may nakatirik na maliit na krus na gawa sa kahoy. Walang pangalan. Dito nang galing. Dito rin ninyo ibabalik. Nagtayo siya ng maliit na bilog gamit ang asina at inilagay sa gitna ang isang puting panyo na may butil ng bigas at langis. Sabihin ninyo sa kanya na wala na kayong masamang intensyon at ibinabalik na ninyo kung ano ang hindi sa inyo. Tahimik kami sandali hanggang sa biglang umihip ang hangin. Pati mga dahon ng santol nagkagulo-gulo. May amoy na parang nasusunog na balahibo. Narinig namin ang tilaok. Malapit pero wala kaming nakikita. Mang Delfin, nasa paligid siya, no? Oo, pero huwag kang titingin sa mga anino. Maya-maya may dumaan sa likod namin. Pabilis parang hangin na may kasamang yabag. Nang tumingin ako sa gilid, may nakita akong aninong nakayuko sa lupa. Parang tao pero payat. Mahaba ang mga daliri. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong nawala. Umalis na. Tanggap niya na ang alay. Pero baka hindi siya tuluyang lumisan. Pagbalik namin sa bahay, sinalubong kami ni Inday umiiyak. Ate Agnes, si Andrew, umalis, hindi namin alam kung saan nagpunta. Tumakbo kami sa likod ng bahay. Bukas ang pinto at yung bakas ng paa papunta sa gubat. Sumigaw si Melba habang nagkakandara pa sa lupa. Andrew, anak ko! Sumunod kami sa mga bakas hanggang sa may maliit na may ilog. Doon nakita namin si Andrew, nakatayo sa gitna ng tubig. Hindi siya naglalakad pero hindi rin lumulubog. Parang may humahawak sa kanya mula sa ilalim. Andrew, bumalik ka na rito. Hindi na ako aalis, Tay. Mas tahimik dito. Sabi ng bata. Biglang sumirit ang tubig sa paligid niya. Sa likod ng bata may anyo ng manok. Pero hindi na ito maliit. Halos kasing laki na ng bata. May mahabang pakpak at yung mga mata apoy. Hinila siya ni Atoy pero bago pa niya mahawakan biglang nagdilim ang paligid. Lahat kami hindi makagalaw. Ang naririnig lang namin ay yung tinig ni Andrew na mahina. Parang galing sa ilalim na ng tubig. Babalik ako, Mama, kapag kinuha nyo na ulit ang hindi sa inyo. At sa isang kisap mata lumiwanag ulit. Wala na si Andrew. Wala na rin yung itim na manok. Ang naiwan lang yung lumang kahon na pinaglagyan ng manok noon. Nakalutang sa tubig. Kinuha yun ni Melba. Niyakap niya ng mahigpit at umiiyak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Agnes. Hindi ko na alam. Pag uwi namin, parang wala sa sarili si Melba. Laging tahimik. Nakaupo lang sa may bintana, hawak yung kahon. Si Atoy naman palaging nasa labas. Ayaw pumasok sa bahay ng gabi. Si Inday, ilang araw lang ay umalis na rin. Sabi niya hindi na raw niya kaya ang mga nagaganap. Lumipas ang 2 linggo. Isang gabing nagwawalis ako sa kusina noon. Narinig kong tumawa si Melba. Mahina lang pero sunod-sunod. Pagtingin ko, hawak niya ang kahon, nakabukas. Melba, anong ginagawa mo? Sabi ko. Sabi niya, babalik siya kapag handa na kami. Sabi ni Melba. At bago ko pa siya malapitan may narinig akong tilaok mula sa loob ng kahon. Mahina pero malinaw. Gabi-gabi na may naririnig akong tumatawa.
Si Melba, hindi yun normal na tawa, parang halong iyak at halakhak na mahina. Paikot-ikot. Ang lamig ng hangin sa labas pero mas malamig sa loob ng bahay. Lumapit ako sa kanya. Hawak pa rin niya yung lumang kahon. Nakabukas to at mula sa loob, may mahina talagang tunog ng tilaok. Melba, isara mo na yan. Baka bumalik na naman yung manok. Sabi ko, Hindi siya manok, Agnes. Anak ko yan. Naririnig ko boses ni Andrew. Sabi niya, dito na siya nakatira. halos mapahawak ako sa dibdib ko sa takot. Nakita ko kasi na yung loob ng kahon may gumagalaw. Parang balahibo na kumikintab sa ilaw ng lampara. Nagtangka akong lapitan si Melba pero bigla niyang sinara ng malakas yung kahon at nilagay sa ilalim ng paradora. Kinabukasan na, tahimik ang buong araw. Si Atoy halata ring puyat. Sabi niya, hindi raw siya nakatulog kasi may kumakaluskos daw sa may bubong buong gabi. Akala niya pusa pero nang tumingin siya wala naman. Ang nakita lang niya ay mga bakas ng paa ng manok sa alulod. Hindi ko na alam, Agnes. Parang hindi na normal tong bahay na to. Baka kailangan nating umalis muna rito. Dalhin mo si Melba sa nanay mo sa kabilang baryo. Ayaw niyang umalis. Sabi niya baka bumalik si Andrew kapag nawala siya rito. Pagdating naman ng gabi, narinig namin na naman yung tilaok. Pero ngayon mas malakas na. Hindi lang isa, parang marami. Tumayo ang mga balahibo ko. Tumigil si Atoy sa pag-inom ng kape at sabay kaming lumabas. Ang dilim sa labas, pero kita namin sa ilalim ng puno ng mangga. May liwanag. Hindi yun lampara. Parang liwanag na puti na umiikot. At sa gitna nun may itim na manok. Nakatayo, nakatingin sa bahay namin. Tapos bigla itong lumilipad. Dumapo sa bintana ng kwarto ni Melba. Tumakbo kami pabalik sa loob. Si Melba nakatayo sa harap ng bintana, nakangiti. Sabi ko na nga ba, babalik siya. Tignan mo. Wika niya. Pagtingin namin may mga bakas ng paa ng manok sa labas ng bintana. Pero walang manok. Yung bakas, dahan-dahang lumipat parang naglalakad papasok. Hanggang sa marinig namin parang may kumakaluskos sa ilalim ng kama. Si Atoy hinila si Melba papalayo. Ako naman lumapit ng dahan-dahan. May dalang lampara. Nang ilapit ko yung ilaw, nakita ko yung kahon gumagalaw. Parang may kumakaskas sa loob. Dahan-dahan kong binuksan yun. Pagbukas ko, walang laman. Pero paglingon ko kay Melba, nakatingin siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Bakit mo binuksan? Tulog siya, ginising mo siya. Sabi niya. Bigla niyang sinampal yung lampara sa kamay ko, kaya't nagkalat ang apoy sa sahig. Sumigaw si Atoy sabay buhos ng tubig. Amoy sunog ang paligid. Pagkatapos nun, umalis ako sa bahay nila at tumuloy muna kay Aling Perla sa kabilang kalye. Hindi ko na kinaya ang takot. Kinabukasan pumunta ulit ako sa kanila. Sarado ang bahay. Walang tao sa labas. Tinawag ko si Melba at si Atoy. Pero walang sumasagot. Nang tignan ko sa bintana, nakita ko nga nakaupo si Melba sa may sahig. Nakaharap sa dingding. Wala si Atoy. Pumasok ako. Dahan-dahan. Ang amoy ng bahay parang bulok na karne. Nilapitan ko siya. Melba, nasaan si Atoy? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa dingding. Tumingin ako sa harap niya. Nakita ko yung kahon. Bukas na naman. At sa loob nito, may maliit na manok na itim. Pero yung manok hindi ordinaryo. May mata ni Andrew. Yung mismong mata ng bata. Yung puti, yung itim. Hindi ako nagkakamali. Melba, anong ginagawa mo? Tanong ko muli. Hindi ko siya ginawa. Siya ang bumalik sa akin. Sabi ni Melba. Napatakbo ako palabas. Halos madapa ako sa pinto. Sa labas nakita ko si Atoy nakaupo siya sa may puno ng mangga. Nakatingin sa malayo. Nilapitan ko siya. Nanginginig pa ako.
Atoy, nasa loob si Melba. Nandun ulit yung manok. Alam ko, kagabi pa siya bumalik. Sinusubukan kong sunugin yung kahon pero hindi nasusunog. At yung manok, lumalabas sa apoy, buhay pa rin. Sabi ni Atoy. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming mahina na naman. Tilaok yun pero ngayon galing na mismo sa puno ng mangga. Nang tingnan namin, may nakasabit sa sanga. 3 manok na itim, nakatingin pababa sabay-sabay. Biglang bumuka ang isa at may lumabas na boses, hindi tilaok, boses ng bata. Tatay, gusto kong umuwi. Napatras si Atoy, halos hindi makagalaw. Andrew? Sabi niya. Bumaba yung isa sa mga manok, dumapo sa balikat niya. Hindi niya tinanggal. Parang nawala siya sa kanyang sarili. Nang tignan ko siya, yung mata niya nangitim. Dahan-dahan siyang bumalik sa akin. Hindi siya umalis, Agnes. Nandito siya. Sabi ni Atoy. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Tinangka kong isama si Melba palabas. Pero pagpasok ko, wala na siya sa dati niyang pwesto. Bukas na naman yung bintana. At sa may sahig, may mga bakas ng paa ng manok. Paikot-ikot. May mga patak din ng dugo. Papunta yun sa labas. Sinundan ko yung mga bakas hanggang sa may likod ng bahay. Sa tabi ng balon. Doon ko nakita si Melba. Nakayuko siya. Parang may tinatago. Paglapit ko, nakita ko yung kahon sa tabi niya. Puno ng itim na balahibo at may dugo sa gilid. Melba, ano yan? Tanong ko. Sabi niya, kailangan ko raw siyang alagaan ng tuluyan kasi ako raw ang pumili sa kanya noong una. Sabi ni Melba. Napatigil ako. Sa mismong sandaling yon, narinig ko nga may kaluskos sa loob ng balon. May gumagalaw sa ilalim. Maya-maya, lumitaw ang ulo ng manok. Pero hindi basta ulo, may muka ng bata. At yung boses ni Andrew nagsalita ulit. Mama, ang sakit dito sa ilalim. Napasigaw si Melba sabay talon sa balon. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko na siya naabutan. Si Atoy tumakbo rin pero huli na. Naramdaman naming pareho yung pag-alog ng lupa pagkatapos ng katahimikan. Nang sumilip kami sa loob ng balon, wala na. Walang katawan, walang tubig. Parang tuyong hukay lang. Pero sa pinakailalim, may kumikintaba. Isang itim na balahibo. Umiikot-ikot na parang humihinga. Kinabukasan, dumating si Mang Delfin. Sinabi namin lahat. Hindi sila basta nawala. Kinuha sila ng alaga. Ang mga taong kumukuha ng bigay ng engkanto, nagiging bahagi ng mundo nila kapag bumalik ang alay. Binalot niya ng asin at dahon ng saging yung kahon, saka inilibing sa ilalim ng punong mangga. Pagkatapos nun, tahimik na ulit ang paligid. Wala nang tilaok, wala na ring mga bakas ng manok. Pero isang gabi, ilang linggo matapos yun, habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ulit yung tunog. Mahina lang, isang tilaok. Paglingon ko sa gilid ng daan, may isang maliit na itim na manok. Nakatitig sa akin, hindi kumukurap. At ang mga mata niya ang nagpatindig sa akin. Nakita ko ang mata ni Andrew.